Movie recap Tagalog here. Si Yong-han ay isang bihasang detektive sa probinsya na dalubhasa sa maliliit na krimen at kilala sa kanyang matibay na paniniwala sa katarungan. Taong 1958, isang panahong hitik sa kaguluhang pampulitika sa Korea, 10 taon bago ang orihinal na serye. Nakipagsanib-puwersa si Yong-han sa 3 magkakaibang detective sa police station ng Jongnam at bumuo sila ng isang natatanging unit na nakatuon sa paglaban sa katiwalian. Hinahamon ng grupo ang mga tiwaling opisyal at ang rehimeng militar, kaya't madalas silang nasasalungat sa makapangyarihang mga tao. Nagsisimula ang serye sa masigasig na inspektor na ito, laging nagsisikap upang ipagtanggol ang katarungan. Habang ipinagmamalaki ng kanyang mga kasamahan ang pag-aalaga ng 35 baka sa kanilang mga tahanan, ipinagmamalaki naman ni Yong-han ang kanyang mga tagumpay sa paghuli ng mga kilabot na magnanakaw ng baka. Isang beses, habang hinahabol sila, lumaban ng buong lakas ang pinuno ng sindikato ng mga magnanakaw. Subalit, inatake siya ng isang kawan ng nagwawalang mga baka. Hawak niya ang kanyang ibabang katawan habang iniinda ang matinding sakit. Dahil sa tagumpay na iyon, pinuri si Yong-han ng buong unit. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan nang biglang ibalita ng pinuno ng grupo ang malungkot na balita. Aalis na si Yong-han sa lugar. Siya ay ililipat upang magtrabaho sa Seoul, ang lungsod na pangarap ng bawat batang inspektor. Bago siya umalis, inimbitahan ni Yong-han ang buong team sa pabrika ng serbesa ng kanyang ama upang magdaos ng isang mainit na despedida. Pagkatapos ng gabing iyon, inimpake niya ang kanyang mga gamit at iniwan ang kanyang bayan patungong lungsod. Bitbit niya ang pangarap na formal na simulan ang isang bagong yugto ng buhay sa kabisera. Matibay ang kanyang paniniwala na balang araw ay mapupunta siya sa unang pahina ng mga pahayagan sa Seoul. Pagdating niya ron, agad siyang pumasok sa silid investigasyon. Sinabihan siya ng bagong kapitan na ihanda ang kanyang isipan dahil ayaw nitong mabigla siya sa mga haharapin niya sa hinaharap. Dahil galing sa probinsya si Yong-han, kinutya siya ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi siya nagpatinag, agad siyang gumanti. Napahiya pa niya ang kabilang panig. Sa kanyang unang araw ng trabaho, itinalaga agad sa kanya ang unang kaso, isang may-ari ng tindahan ng tela ang nasugatan ng gangster na si Viper at ng kanyang grupo. Upang ipakita ang kanyang kakayahan sa mga nakatataas, mabilis na humingi ng pahintulot si Yong-han na siya ang humawak sa mga gangster. Bagamat kalmado sa labas si Captain Daichon, labis din siyang nag-aalala kay Yong-han. Tutal, 30 ang mga gangster, tila sobra iyon para sa isang baguhan. Habang inaakala ng lahat na mabubugbog si Yong-han, kabaligtaran ang nangyari. Bumili siya ng 30 makamandag na ahas para sa 30 gangsters. Sa simpleng pananakot, napilitan sina Viper at ang kanyang grupo na sumuko at bumalik sa police station. Samantala, katatanggap pa lamang ni Hepe Dalsik ng suhol mula kay Jungjae, ang pinuno ng gang na Dongdaemun. Nakatanggap si Dalsik ng balitang pinahihirapan ni Yong-han ang mga tauhan ni Jungjae, kaya agad niyang inutusan si Captain Daichon na palayain ang mga goons. Sa unang araw pa lamang sa bagong lugar, nasilayan na ni Yong-han ang kawalang katarungan sa Seoul. Labis siyang nabalisa ngunit wala siyang magawa. Dinala na lamang siya ni Captain Daichon upang ipagawa ng bagong damit bilang pampalubag loob. Sa parehong panahon, sinisigawan din ng mga nakatataas ang kasamahan niyang si Sang-sun dahil binugbog din nito ang mga tauhan ni Jungjae. Ngunit gaya ng kanyang palayaw na Mad Dog, determinado si Sang-sun na hindi magpasakop sa mga mapagsamantalang tao sa lipunan. Habang nalulungkot si Sang-sun dahil sa pagsaway sa kanya, unti-unti namang nasasanay si Yong-han sa mga tao sa tinutuluyan niya. Akala niya'y ang pagpapakawala ng mga ahas ay mga gangster lamang ang matatakot. Hindi niya inasahang pati ang may-ari ng lugar, pati na rin ang nagbenta ng ahas, ay maaapektuhan. Gutom na gutom si Yong-han dahil wala pa siyang nakakain buong umaga, ngunit puro malamig at mapanuyang trato lamang ang natanggap niya mula sa mga lokal. Lumalabas na wala silang gaanong simpatya sa mga pulis. Mabuti na lang, ipinakilala siya ng isang binata sa tindahan ng rice cake ng kanyang lola. Dahil doon, nakakain siya ng mabuti. Sa labas ng tindahan, nakita niyang mag-isa lamang na nakikipaglaban ang binata sa mga tauhan ni Viper. Nakuha nito ang atensyon ni Yong-han. Tumabi siya at nanood, at napangiti. Hindi niya inaasahang may ganoong katapang na mamamayan. Kahit sa pagsakay sa bus, may nahuli pa siyang manyak. Habang papunta si Yong-han sa misyong ibinigay ni Captain Daisik, bigla siyang binalaan ng kapitan na maaaring may seryosong mangyari sa araw na iyon, kaya't kailangan niyang magbantay sa police station. Mag-isa niyang inayos ang mga papeles mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos ng oras ng trabaho, gumamit siya ng mariing paraan upang pilitin ang kasamahan niyang si Ji-shob na ibunyag kung saan nagtungo ang iba. Pinili niya si Ji-shob dahil kitang-kita ang takot sa mukha nito. Napag-alamang isang gang member na nagngangalang Jungboom ang sangkot sa smuggling at itinago ito ng lahat sa istasyon mula kay Yong-han. Nang malaman niya ang katotohanan, agad niyang tinawagan si Sang-sun upang samahan siya sa pagdakip sa kriminal. Upang masigurong maayos ang bentahan ng droga, nakikipagsabwatan pa ang mga gangster sa mga sundalong Amerikano. Hindi nila inasahang lilitaw sina Yong-han at Sang-sun sa lugar ng transaksyon. Ngunit habang hindi nakapansin si Yong-han, bigla siyang inatake ni Sang-sun mula sa likuran. Sa hindi inaasahan, ilang segundo lamang ay nawalan ng malay si Sang-sun. Lumabas na nagkaroon na pala siya ng matinding alitan sa mga gangster na ito noong nakaraang taon. Sa katunayan, hindi naman niya intensyong ipagkanulo ang kanyang mga kasamahan. May sundalong Amerikano lang talaga na nagtutok ng baril sa ulo ni Yong-han. Gusto lang naman niyang iligtas ang buhay ng kanyang kasamahan. Pagkatapos noon, silang dalawa ay itinapon palabas. Nag-alab sa galit si Yong-han. Paulit-ulit niyang inisip ang libu-libong mas brutal na paraan ng paghihiganti.
Pagbalik sa presinto, agad niyang pinuna at sinermona ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, umalis sina Yonghan at Sang-sun. Sa mismong entrada, nakasalubong nila si Captain Daichon. Sa paningin ng lahat sa presinto, si Yonghan ay prangka at palasalita, ngunit walang silbi. Ngunit hindi inaasahan ng lahat na gagawin niyang parang libreng pamimigay sa mga tao ang bodega ng mga gangster. Dahil dito, matinding napagalitan sina Captain Daisik at ang iba pa ni Dalsik. Plano rin niyang parusahan sina Yonghan at Sang-sun, ngunit lumaban ang dalawa kaya't nawalan siya ng masabi. Dahil dito, dumanas ng malaking lugi si Jungbum. Karaniwan, pinapalampas na lang ni Captain Daichon ang ganitong mga pangyayari. Dahil dito, mas nagiging madali para sa mga gangster ang kumilos. Ngunit hindi nila inasahan na ang kanyang mga tauhan ay handang lumaban hanggang sa huli. Nang maramdaman niyang nagugulo na ang kaayusang panlipunan, hindi na nakatiis si Yongbum. Gusto niyang turuan ng leksyon ang bagong pulis. Ipinahabol niya ang kanyang mga tauhan kay Yonghan. Sa simula, madali niyang napabagsak ang bawat isa sa kanila. Ngunit habang tumatagal, napagod siya dahil sa dami ng kalaban. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tumakas papasok sa isang tindahan ng aklat. Sa una, tumanggi ang may-ari na si Haiju na itago siya. Ngunit nang makita niya ang desperadong pagmamakaawa ni Yonghan, lumambot ang kanyang puso at tinulungan siyang paalisin ang mga thug. Gusto ni Yonghan na ipakita ang kanyang galing kay Haiju, kaya sinabi niyang kaya niyang kalabanin mag-isa ang 17 tao. Ngunit kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinaniwalaan ni Haiju. Kahit na labis siyang nainis, dahil ito ang unang pagkakataon na may hindi naniwala sa kanya, masaya pa rin ang kanyang pakiramdam. Tila nahulog ang loob niya sa dalaga sa unang tingin. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Viper, agad pinuntahan ni Captain Daichon si Yonghan. Nang makita niyang maayos ang kalagayan nito, nakahinga siya ng maluwag at umalis. Sa lugar ng Jongnam, ang pangarap na maging pulis ay tunay na parang katawa-tawa. Isang binatang nagngangalang Hojong ang napilit ng kanyang pamilya na talikuran ang pangarap niyang maging pulis. Samantala, sinimulan na ni Yonghan ang pagre-recruit ng mga bagong tauhan sa kapulisan. Ang una niyang gustong isama ay walang iba kundi si Sang-sun. Pagkapayag ni Sang-sun na sumali sa grupo, agad silang nagpunta sa palengke. Ang susunod na nais i-recruit ni Yonghan ay ang batang nagtitinda ng bigas na matapang na humarap sa mga gangster noong araw na iyon. Ang pangalan niya ay Jongwan. Samantala, determinadong hindi isuko ni Hojong ang kanyang pangarap. Nagpasya siyang mag-apply sa presinto. Dahil sa kanyang talino, agad na aprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa panahong iyon, ginamit din ni Jongwan ang kanyang impluensya upang maaprubahan ang kanya. Pagkaraan, nagdiwang ang grupo ni Yonghan. Napansin niya ang magkasintahan sa katabing mesa na naglalambingan, na agad nagpapaalala sa kanya kay Haiju. Nagpasya siyang kumilos. Agad siyang bumili ng 2 tiket sa sine at pinuntahan si Haiju. Matapos ang matagal na pag-aatubili, pakiramdam ni Yonghan ay mabibigo na siya. Ngunit sa huli, nagawa rin niyang magsalita. Mabilis na pumayag si Haiju, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Sa unang araw ni Hojong sa trabaho, inatasan siya ng kanyang mga nakatataas na mag-imbestiga ng isang kaso. Samantala, sina Jongwan at ang iba pa niyang kasamahan ay ipinadala sa community service upang tumulong sa mga tao ng Seoul. Kahit nagtataka sila kung bakit sa panahong iyon sila ipinadala, wala silang magawa. Hindi inaasahan, si Hojong ang naging sanhi ng isang insidente. Nakatakas ang nahuling sundalong Amerikano na may dalang supot ng mga paputok. Mabilis na itinapon ni Hojong ang mga paputok palabas ng bintana. Sumabog ang kotse ni Dalsik na nakaparada sa malapit. Dahil nadagdagan ng mga bagong miyembro ang Team 1 ni Yonghan, naging mas madali at mas masaya ang paghahabol sa mga thug. Gayunpaman, walang grupo ang gustong humawak ng kaso na may kinalaman sa mga sundalong Amerikano. Dahil dito, inatasan ni Captain Daichon ang kanyang tauhan na si Yonghan para sa misyon. Dahil hindi marunong mag-Ingles si Yonghan, isinama niya si Hojong mula sa Team 2 bilang tagasalin. Dahil dito, nakalaya si Hojong sa gawain ng pagpapakintab ng sapatos. Sinabihan sila na walang armas ang mga sundalong Amerikano. Ngunit pagdating nila sa lugar, armado ang lahat at napakatensyonado ng sitwasyon. Wala nang oras si Yonghan para magalit. Ang pangunahing iniisip niya ay ang kaligtasan ng mga sibilyan. Dahil walang mas mabuting opsyon, sinunod niya ang matalinong plano ni Hojong. Dahil dito, matagumpay na nasupil ng grupo ang mga sundalong Amerikano. Pagkatapos ng insidenteng ito, inimbitahan ni Yonghan si Hojong na sumali sa Team 1. Mula noon, nadagdagan pa ng isang miyembro ang Team 1 na handang maglingkod sa lipunan. Labis na natuwa si Captain Buan nang lumipat si Hojong sa Team 1. Habang masaya silang nag-uusap, biglang lumitaw si Dalsik. Agad niyang inatasan ang buong Team 1 na paalisin ang mga pulubi sa palengke. Ano man ang sabihin ni Yonghan, ang 2 bagong miyembro ng Team 1 ay sumunod ng walang pagtutol. Matapos mahuli ng grupo ni Yonghan ang mga pulubing nagnanakaw, hindi niya sila dinala sa presinto upang ikulong. Tinuruan lamang niya sila ng leksyon at saka pinalaya. Total, hindi pa nahuhuli ang mga kriminal na may mas mabibigat na kasalanan. Ayaw niyang pahirapan ang mga maliliit na nagkasala. Pagkatapos nito, sobrang nalibang si Yonghan sa pakikinig sa kwento ni Hojong kaya nakalimutan niya ang usapan nila ni Haiju. Nang maalala niya ito at nagmamadaling pumunta sa tagpuan, huli na ang lahat. Naghintay si Haiju sa pintuan ng sinehan mula madaling araw hanggang gabi. Tinitigan niya ang poster ng pelikulang The Man Who Came Back at labis ang kanyang pagkadismaya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umuwi mag-isa sa tindahan ng aklat. Habang hinihintay niyang magsara ang art shop, sinamantala ni Yonghan ang oras at bumili ng bagong labas na pahayagan.
Puno ng balita ang unang pahina tungkol sa isang armadong pagnanakaw sa bangko na may napakalaking headline. Ang insidenteng ito ay umani ng atensyon ng napakaraming tao. Mabilis na napagpasyahan ng Team 1 na ang gang na ito ay lalabas din sa Seoul sa lalong madaling panahon. Dahil dito, agad silang nag-organisa ng investigasyon. Sa pamamagitan ng kanilang lohikal na pagsusuri at talino, mabilis nilang natukoy ang pinagmulan ng mga salarin at ang posibleng lugar ng susunod na pag-atake. Sinamantala ni Dalsik ang pagkakataon upang magdaos ng isang emergency meeting. Inilahad ni Captain Daichon ang sitwasyon ng pagnanakaw at inakala niyang agad itong aaksyonan ng kanilang mga nakatataas. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Ipinagbawal sa buong team ang agarang pag-imbestiga. Ang dahilan nito ay dahil mas mahalaga kay Dalsik sa sandaling iyon ang meeting ni Jung-jae kinabukasan. Hindi prioridad para sa kanya ang kaligtasan ng mga tao at ng lungsod. Dahil hindi nila maaaring talakayin ang usapin sa loob ng police station, nagpasya si Captain Daichon na lihim na makipagkita sa kanyang mga tauhan sa labas. Matapos magtalaga ng mga gawain, isinama niya si Yonghan upang kunin ang mga damit na in-order nila noon pa. Sa masiglang panghihikayat ng mananahi, sa wakas ay nagkalakas loob si Yonghan na pumunta sa bookstore at humingi ng tawad kay Haiju. Nang makita niya ang katapatan ni Yonghan, tinanggap nito ang kanyang paghingi ng paumanhin, dahilan upang halos maiyak siya sa tuwa. Pauwi na sila nang bigyan siya ni Haiju ng isang pulseras upang takpan ang peklat sa kanyang pulso. Samantala, napagdesisyonan ng mga magnanakaw na targetin ang Gojo Bank. Ngunit sa tulong ng mga empleyado ng bangko, mabilis na natukoy ng team ni Yonghan ang susunod na pupuntahan ng mga salarin. Gaya ng sinabi ni Yonghan, kapag minsan mong nailigtas ang buhay ng mga pulubi, magiging ganap silang tapat sa iyo. Ngayon, may mataas na kalidad na network ng espiya ang Team 1. Sa operasyong ito, tinulungan din sila ni Handong na nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa mga bangko sa Seoul. Si Yonghan ang nagsanay sa mga bagong miyembro sa pagbaril at siya rin ang nag-ipon ng impormasyon tungkol sa mga magnanakaw. Mabilis na naiparating sa kanila ang kinaroroonan ng mga ito. Kasabay nito, labis na gumaling ang shooting skills ni Hojong at Jongwan. Upang mabawasan ang posibleng pinsala sa paparating na pagnanakaw, ginamit ni Yonghan ang reputasyon ni Dalsik upang ipasok si Sang-sun sa bangko bilang security guard. Alam ni Sang-sun na ang mga gwardiya ang kadalasang unang pinapatay, kaya gusto niyang tumanggi sa atas. Ngunit dahil natalo siya kay Yonghan sa Bato-Bato Peak, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Sa pamamagitan ng kanyang talino, natukoy ni Hojong ang eksaktong oras ng krimen. Kahit alam ng buong team ang oras at lugar ng paglitaw ng mga magnanakaw, hindi pa rin sinuportahan ni Dalsik ang operasyon. Dahil walang basbas mula sa police department, napilitan ang Team 1 na kumilos ayon sa planong napag-usapan nila. Gayunpaman, may biglaang pangyayari. Ipinag-utos ni Dalsik ang pag-aresto sa buong team upang maiwasan silang magdulot ng problema sa meeting na naka-schedule ng alas 11 ng umaga. Mabuti na lang, malapit na kasamahan nila ang gwardya, kaya pinalaya ang buong team bago pa mahuli ang lahat. Bukod pa rito, nagkaroon pa sila ng dagdag na gabay, kaya mas naging madali ang kanilang pagtakas. Dahil kakaunti na lamang ang oras, hindi na angkop ang orihinal nilang plano. Wala silang ibang pagpipilian kundi ipatupad ang backup plan, magkunwaring mga magnanakaw upang makalusot sa gang. Naging magulo ang eksena ng pagnanakaw. May binihag na sibilyan ang mga magnanakaw. Laking gulat ng lahat nang malaman na si Haiju pala ang bihag. Dahil dito, hindi agad makapagsagawa ng direktang pag-atake ang grupo ni Yonghan. Sa halip, hinabol nila ang mga magnanakaw sa mga lansangan. Sa loob ng sasakyan, muntik nang mabunyag ang tunay na pagkatao ni Yonghan. Mabuti na lang, tinulungan siya ni Haiju sa pamamagitan ng pagkuha ng atensyon ng mga salarin. Gayunman, sa pilitan pa ring natanggal ang kanyang maskara. Kahit nalaman ng mga magnanakaw ang kanyang tunay na identidad, nahuli pa rin sila at ikinulong. Dahil sa insidenteng ito, lalo pang humanga at umibig si Haiju kay Yonghan. Ngunit labis na nasaktan si Hojong. Sa kabila ng malaking ambag ng team ni Yonghan sa pagresolba ng kaso, kay Dalsik napunta ang lahat ng papuri at gantimpala. Hinimok ni na Captain Daichon at ng mga miyembro ng team si Dalsik na ibigay ang gantimpalang pera bilang donasyon. Mabuti na lang, hindi nahuli si Yonghan sa kanilang susunod na date. Nanood sila ni Haiju ng pelikulang The Man Who Returned. Dahil madalas pumunta si Yonghan sa rice cake shop, naging suki na siya roon. Palagi siyang nakakatikim ng mga bagong putahe na imbento ng may-ari ng tindahan. Samantala, nakita ni Sang-sun na tumanggi ang mga miyembro ng Team 2 na tulungan ang isang mahirap na babae na naghahanap sa kanyang nawawalang anak. Sinubukan pa nilang humanap ng dahilan upang paalisin ito. Nakaramdam ng matinding galit at kawalan ng katarungan si Sang-sun. Hindi na niya nakayanan, kaya agad siyang tumayo at isinama ang babae sa kanyang team. Matapos ang ilang pagtatanong, nakakalap sila ng mahalagang impormasyon. Ang nawawalang bata ay nagngangalang Yongwoo at 6 na buwang gulang pa lamang. Mayroon siyang 6 na daliri sa kaliwang kamay. Ang kanyang lampin ay may burdang gintong pagong. Kinidnap si Jongwoo mula sa kanilang bahay habang natutulog ang kanyang ina. Nais ni na Yonghan at Haiju na tulungan ang isang ulilang batang lalaki na nagngangalang Sungjin na matutong bumasa at sumulat, kaya hinikayat nila si Nansil na tulungan ito sa pag-aaral. Si Nansil ay isang matalinong babae na nangangarap maging pulis. Kinaumagahan, pagdating pa lamang ng Team 1 sa opisina, nabasa nila sa balita ang tungkol sa 10 nawawalang bata mula sa mga pamilyang nasawi sa military training, ang ilan ay ilang buwang gulang pa lamang. Isa sa kanila ay isang batang lalaki na may polydactyly o higit sa 5 daliri. Nang mabasa ito, agad na nagtungo sa police station ang ina ni Jongwoo.
Ngunit syempre, wala namang ebidensyang magpapatunay na ang isa sa mga biktima ay ang kanyang anak, kaya't pinayuhan siya ng lahat na manatiling kalmado. Ang Jeongnam Police Station ang may jurisdiksyon sa kasong ito ng maramihang pagpatay, kaya't agad na nagtungo roon ang grupo ni Yonghan. Gayunman, ang balitang kanilang natanggap ay nailibing na ng pinuno ng investigasyon ang 10 biktima. Dahil wala na silang magawa, napilitan silang maghiwa-hiwalay. Sinubukan din nilang kumuha ng impormasyon mula sa siruhanong militar, ngunit nalaman nilang nailipat na ito sa ibang lugar ng trabaho. Samantala, sina Yonghan at Sang-sun ay nagtungo sa ampunan upang maghanap ng karagdagang mga pahiwatig. Kumbinsido ang dalawang lalaki na lihim na sangkot sa human trafficking ang direktor ng ampunan na si Audrey Ko. Subalit wala silang sapat na ebidensya upang siya'y kasuhan. Sa panahong ito rin nalaman ni Yonghan na ulila pala si Sang-sun. Bago sila umalis, nakilala nila ang isang batang mag-aaral sa elementarya na naninirahan sa ampunan na nagngangalang Jeongnam. Nakita nila itong mag-isang nakaupo sa ilalim ng puno, umiiyak. Halatang malungkot ang bata, ngunit kahit gaano pa nila ito tanungin, magalang lamang nitong sinasabi na ayos lang siya. Samantala, sina Ho Jong at Kang Hun ay nagpunta upang hanapin ang reporter na nagsulat tungkol sa kaso ng maramihang pagpatay. Ngunit nakatanggap sila ng balita na ang reporter ay nasaksak ng madaling araw at kasalukuyang walang malay. Habang iniisip nila kung paano iimbestigahan si Audrey Ko, biglang lumitaw si Captain Daechon na tila isang tagapagligtas. Lubos niyang kilala si Audrey Ko at taglay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa nakaraan nito. Alam din niyang ang doktor ng militar ay nailipat sa Mojang Island. Iminungkahi niyang ipadala roon si Ho Jong at sumang-ayon ang buong grupo. Nang matanggap ni Dalsik ang balita, nagalit siya ng husto at agad na nagtungo sa police station. Wala nang ibang nagawa si Captain Daechon kundi ang utusan sina Yonghan at Sang-sun na magtago muna. Hindi lamang tutor ang natanggap ni Sung Jin mula kay Yonghan kundi pati na rin isang bagong pares ng sapatos. Labis itong nakaantig sa kanya. Nang ginugulo ni Viper at ng kanyang mga tauhan ang pamilya ng isang matanda, biglang sumulpot si Sung Jin. Hinarap niya ang mga salarin, ngunit mabuti na lamang at nahila siya palayo ng mga tauhan ni Viper. Samantala, si Ho Jong naman ay labis na nahihilo sa biyahe sa dagat. Sinubukan niyang mag-recite ng multiplication table upang maibsan ang hilo, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Madalas ding bumisita sina Yonghan at Sang-sun sa bahay ni Jungwoo, ngunit wala pa rin silang nakuhang anumang mahalagang pahiwatig. Dahil dito, napilitan silang lumuhod at magmakaawa kay Audrey Ko upang payagan silang manatili sa ampunan. Dahil sa kanilang kaawa-awang kalagayan, pumayag nga ito. Pagkaraan ng isang araw ng paghahalughog, nakakita si Sang-sun ng isang piraso ng tela na hindi tuluyang nasunog. May burdang larawan ito ng gintong pagong nakapareho ng disenyo sa lampin ni Jungwoo. Nang makita ito ng ina ni Jungwoo, labis siyang nadurog ang puso. Isang kasapi ng grupo na si Kang Hun ang nakatuklas ng bagong pahiwatig, at dahil dito ay muling nabuhayan ng pag-asa ang grupo na mahuhuli si Audrey Ko. Napag-alaman nilang ang lahat ng pamilyang may nawawalang anak ay gumagamit ng Rangoon Cosmetics. Matapos sundan ng may-ari ng tindahan ng kosmetiko, napadpad ang grupo ni Yonghan sa isang kasino. Agad silang pumasok sa loob. Inakala ng may-ari ng kasino na ipapasara na ang kanyang negosyo, ngunit nalaman niyang nagpunta lamang ang tatlo upang hilingin na singilin niya ang may-ari ng tindahan ng kosmetiko sa utang nito. Nais nilang pilitin itong bayaran ng buong halaga pagsapit ng kinabukasan. Matapos maranasan ni Ho Jong ang matinding hilo sa dagat, nakatagpo niya ang siruhanong militar na nailipat. Nakapagdala siya ng maraming kapakipakinabang na impormasyon mula sa doktor. Nang mabanggit ang mga palatandaan ng pagbabakuna, agad na naisip ni Yonghan na may kaugnayan ito sa klinika sa Daejin. Kaibigan nila si Chul-su, nabanggit din ni Jeongnam mula sa ampunan ng lugar na ito. Ang pinakamahalagang layunin ng grupo ngayon ay mahuli ang may-ari ng tindahan ng kosmetiko. Tunay nga, kapag napipilitan ang tao sa desperadong kalagayan, gagawin niya ang lahat upang iligtas ang sarili. Gayon din ang kalagayan ng may-ari ng tindahan ng kosmetiko. Sinunod niya ang planong binuo ng grupo. Kung kaunti lamang sana ang nadagdag na oras, nahuli na sana ng 3 pulis ang tagapagdala ng pera. Ngunit dahil umalis ang courier sakay ng kotse, hindi na nila ito naabutan. Inusisa nila ang may-ari ng tindahan, ngunit kakaunti lamang ang nakuha nilang kapakipakinabang na impormasyon. Dahil dito, napilitan sina Ho Jong at Kang Hun na hulihin ang doktor mula sa Daejin Clinic at dalhin ito para sa investigasyon. Batay sa salaysay ng doktor, nagtungo ang Team 1 sa ampunan at inaresto ang lahat ng kawani ron para sa pagtatanong. Sa tulong ng testimonya ng may-ari ng tindahan ng kosmetiko, natunton ng grupo si Misyon na madalas niyang nakakasalamuha. Si Misyon ay tauhan ni Audrey Ko. Kaagad matapos ang pulong ni Audrey Ko sa Liberal Party, biglang dumating sina Sang-sun at Yonghan upang siya'y arestuhin, pati na rin ang kanyang personal na sekretarya. Nakita ni Captain Daechon na mas pinili ng 2 tauhan na makulong kaysa isiwalat ang kanilang amo, kaya't nagpasya siyang magsagawa ng masusing investigasyon. Nagulat ang buong grupo sa resulta. Sina Misyon at Secretary Kim ay kapwa nagtrabaho sa Sinkang Academy. Doon din dating nagtrabaho si Audrey Ko, kaya't lubos ang kanilang katapatan sa kanya. Habang sinusubukan ng grupo ni Yonghan na kumuha ng pahayag mula kina Misyon at Secretary Kim, biglang lumitaw si Dalsik. Napag-alaman na ang Pangulo ng Women's Association ay nakialam sa kaso dahil ginamit niya si Audrey Ko bilang isang makapangyarihang kasangkapan. Inakala ng lahat na dito na magtatapos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, dinala ni Sang-sun ang mga batang mag-aaral mula sa ampunan bilang mga saksi. Matapos ang maingat na panghihikayat ni Yonghan, kumampi ang Pangulo ng Women's Association sa kanilang grupo.
Sa wakas, naaresto si Audrey Ko at naparusahan para sa kanyang mga krimen. Napag-alaman na si Sang-sun ay nagtungo sa ampunan upang makipag-usap kay Yong-nam. Samantala, ang 10 biktima ng kaso ng maramihang pagpatay ay binigyan din ng seremonyang pampalaya ng mga monghe sa templo. Dumalo rin sa seremonyang ito ang pangkat ni Yong-han. Araw-araw, binabangungot si Yong-han. Sa panaginip, nabunyag ang pinagmulan ng peklat sa kanyang kamay. Labis ang takot na kanyang naramdaman hanggang sa nahirapan siyang huminga. Kalaunan, trahedyang napatay si Audrey Ko sa loob ng selda ng bilangguan. Samantala, sina Jong-nam at Chul-soo ay kapwa na ampon ng mabubuting pamilya. Habang masayang nagkukwentuhan sina Yong-han at Haiju, dumating ang oras ng curfew. Sa takot, hinawakan ni Haiju ang kamay ni Yong-han at mabilis silang tumakbo palayo. Ninais ni Yong-han na manatili pang mas matagal sa tabi niya, kaya't hindi niya sinabi na isa siyang pulis at may dala siyang badge. Sa masikip na espasyo, naganap ang kanilang unang halik. Kakabalik pa lamang ni Yong-han sa istasyon ng pulis nang matanggap niya ang balita na pinatay si Sung-jin. Kahapon lamang, nabalitaan niyang malaki ang inunlad ng pag-aaral ni Sung-jin. Ngunit ngayon, umalis si Sung-jin nang hindi man lamang nagpaalam. Lahat ng naroon ay labis na nalungkot, subalit walang nangahas na magsalita. Doon napagtanto ni Yong-han kung sino ang tunay na utak ng lahat. Sa sandaling iyon, isang babaeng nagngangalang Gong-suk ang lumitaw mula sa likod ng pinto. Isinalaysay niya kina Yong-han at sa kanyang mga kasamahan ang naging komprontasyon ni Sung-jin at ng mga tauhan ni Viper. Sa matinding galit, 4 na miyembro ng Team 1 ang dumiretso sa teritoryo ni Viper. Mabilis nilang natalo ang lahat ng tauhan nito at dinala si Viper sa istasyon ng pulis, kung saan binugbog siya ni Yong-han. Mabilis ding nalaman ito ni Jong-boom at agad niyang ipinadala ang kanyang mga tao upang magsilbing saksi para kay Viper. Ibinaling naman ni Dalsik ang kanyang galit sa mga miyembro ng Team 1. Gayunpaman, wala sa kanila ang handang umatras sa pagpaparusa sa masasamang tao. Simula sa crime scene, dahil sa sobrang gulo ng lahat at nalinis na ang mga bakas, wala silang makuhang kahit anong clue. Ang tanging naiwan ay ang bangkay ni Sung-jin, kaya nagtungo sina Yong-han at Haiju upang kumbinsihin ang lola ni Sung-jin na payagan ang autopsy. Bagamat wala sa kanila ang tunay na kamag-anak ni Sung-jin, labis pa rin silang nasaktan sa bigla nitong pagkamatay. Matapos makuha ang pahintulot ng lola, dinala nila ang bangkay sa autopsy room. Doon, napag-alaman nilang hindi bababa sa 3 tao ang sangkot sa pagpatay kay Sung-jin. Dahil abala si Yong-han sa investigasyon, hindi niya napansin na maraming tao sa paligid ang nag-aalay ng pera at handog sa White Church. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad itong ibinalita ng landlady. Nais ni Yong-han na gamitin ang simbahan upang matunton ang sandatang ginamit sa pagpatay kay Sung-jin. Dahil dito, agad nilang inimbestigahan si Ji-shob na dati nang nagsiyasat tungkol sa simbahan. Dahil sariwa pa sa alaala ni Ji-shob ang marahas na pagtatanong ni Yong-han sa banyo noon, itinuro niya sa team ang kinaroroonan ng White Church. Doon, natuklasan ni Yong-han ang isang miyembro ng gang ni Viper na may palayaw na rattlesnake. Sa gitna ng mga tao, taimtim din itong nagdarasal. Sa isang sulyap lamang, agad nabisto ni Yong-han ang kanilang panlilinlang. Sinamantala niya ito at tinakot ang leader ng simbahan upang tulungan siya. Agad namang sumunod si Rattlesnake sa utos ng leader. Hindi nila sinasadyang na ituro ang pulisya sa taguan ng sandata ng krimen. Bagamat nakuha ng team ang ebidensya, walang inilabas na warrant of arrest. Ang dahilan ay ang malapit na ugnayan ni Dalsik at ng leader ng gang. Sa sobrang galit at kawalang magagawa, napaiyak si Yong-han. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagtungo siya sa isang bookstore. Habang umiiyak, isinalaysay niya ang lahat, na labis namang ikinalungkot ni Haiju. Sa isang hapunan kasama ang kanyang roommate, nakabuo si Yong-han ng plano upang mahuli ang tunay na salarin. Nais niyang gamitin ang pamahalaan ng Amerika upang gawing internasyonal na kriminal si Viper. Lubos itong ikinatuwa ng Team 1 at agad na napawi ang kanilang matagal na kalungkutan. Sa tulong ni Sergeant Evan, matagumpay na naaresto si Viper ayon sa plano. Alam ni Yong-han na hindi hahayaang masira ni Jung-jae ang kanyang karera dahil sa mga tauhan niya. Kaya nagtungo siya sa bahay ni Jung-jae upang makipagkasundo. Hindi babanggitin ng Jungang Daily na ang tauhan nito ay nahuli ng mga sundalong Amerikano. Ngunit kailangan niyang pumayag sa pag-aresto sa kanyang tauhan dahil sa kasong pagpatay. Nang mailathala ang balita sa pahayagan, nagsidatingan ang mga tao sa paligid ng bahay ng lola ni Sung-jin upang humingi ng tawad. Labis silang nahiya dahil hindi sila naglakas loob na ilantad ang tunay na pumatay kay Sung-jin. Natutunan ni Jung-jae ang isang mahalagang aral mula sa insidenteng ito at binalaan ang iba pa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Samantala, binugbog nina Jong-wan at ng mga pulubi si Jung-boom matapos nitong umalis sa bahay ng leader. Lubhang nagalit si Jung-jae kaya humingi siya ng tulong sa komander ng sandatahang lakas ng South Korea. Isang kasunduan ang napagkasunduan ng dalawang panig. Ayaw na ni Jung-jae na magdusa pa ng karagdagang pagkalugi, kaya personal siyang nakipagkita kay Yong-han at nag-alok ng kasunduan. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Yong-han. Bagamat alam niyang malaki ang magiging kapalit ng kanyang pagtanggi, buong loob niya itong tinanggap. Kahit ilang beses nang ininsayo ni Yong-han ang pag-propose kay Haiju, nang humarap na siya sa kanya, hindi niya nasabi ang mga salitang inihanda niya. Gayunpaman, siya naman ang nakatanggap ng proposal mula sa babaeng kanyang minamahal. Masaya ang kanilang kasal, na may basbas ng magkabilang pamilya. Pagkaraan nito, matagumpay na naipasa ni Nansil ang police entrance exam at opisyal na naging miyembro ng Team 1. Dahil sa dami ng kriminal na nahuli ng grupo ni Yong-han, hindi na iwasan ang paghihigante. Isang madilim na gabi, habang pauwi si Captain Daichon, siya ay inambush at inatake ng 3 lalaking nakamaskara.
Sinaksak pa nila siya gamit ang mga kutsilyo. Matapos gawin ang krimen, umalis sila nang hindi man lang lumingon. Pagbalik sa kasalukuyan, nanonood ng balita ang lolo ni Yong-han tungkol sa nakatakas na serial killer. Lubos siyang nadismaya dahil muli na namang nakatakas ang salarin mula sa mga pulis. Sa sandaling iyon, biglang bumisita ang kanyang apo. Si Junsho naman ay labis ding nalulungkot at nababagabag sa nangyaring insidente. Malaki ang itinulong ni Yong-han sa pagaliw at pagbibigay lakas ng loob kay Junsho. Tiningnan niya ang kanyang apo nang may pag-aalala. Si Junsho, samantala, ay halos mabaliw na dahil hindi pa rin niya mahuli ang killer. Sa sandaling iyon, napaisip si Yong-han tungkol sa nakaraan. Noong Disyembre 1960, sa pinagsamang pagsisikap ng Team 1 at ng mga pulubi, matagumpay nilang nabuwag ang drug trafficking ring ng Singkang Gang. Habang pinaparusahan si Dalsik at nahaharap sa panganib ng pagpapatalsik, masayang nagkukwentuhan ang mga miyembro ng Team 1. Pagbalik nila sa presinto, nasaksihan nila si G-Shob na inuutusan ng bagong babaeng pulis na si Nansil na maglinis ng mga basurahan. Agad na ipinagtanggol ng lahat si Nansil. Dahil dito, nagbago ang pakikitungo ni G-Shob sa kanya at tahimik na umalis. Bagamat pinaalalahanan ni Nansil ang Team 1, napagalitan pa rin sila ni Captain Daisik dahil sa hindi nila pagtugis sa mga rebeldeng lumalaban sa gobyerno. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila kung sino ang susunod na magiging punong investigador, si Captain Daichon. Pagbalik ni Jung-soo na may dalang balita, nalaman nilang pinatay na sina Jung-soo kasama sina Hisung at Hasho. Sinamantala ni Dalsik ang nalalapit na anunsyo ng Deputy Director ng National Bureau at sinuhulan ang dating commander na sangkot sa katiwalian kasama si Jung Jae. Gusto niyang tulungan siya nitong ayusin ang mga problema ng Singkang Society. Masayang kumakain at umiinom noon si Captain Daichon kasama ang grupo. Ngunit kalaunan, siya ay nasugatan at isinugod sa ospital. Sa panahong iyon, kausap ni Yong-han si Haiju nang biglang dumating si Hojong upang tawagin siya. Labis na ikinagulat ni Yong-han ang balita tungkol sa pag-atake kay Captain Daichon. Hindi lamang si Yong-han ang labis na nasaktan sa kalagayan ni Captain Daichon, nataranta rin sina Sang-san, Hojong, at Kang-hun. Habang hinihintay nilang magkamalay ang kapitan, determinado si Yong-han at ang kanyang mga kasamahan na hanapin ang taong umatake kay Captain Daichon. Inakala nilang ang mga miyembro ng Dongdaemun Gang ang pinakamalamang na gumawa nito. Ngunit nang isa-isa nilang tanungin ang bawat tao, wala silang nakitang kahina-hinala. Gayunman, dahil sa sinabi ng Rattlesnake, napagtanto ng buong grupo na may kakaiba sa insidente. Hindi kayang gumamit ng kutsilyo ng ganoon kahusay ang isang ordinaryong tao. Tanging isang miyembro ng Special Forces ang may kakayahang gawin iyon. Napansin ni Yong-han na halos walang pakialam ang mga tao sa presinto sa kalagayan ni Captain Daichon, maliban sa ilang miyembro ng Team 1. Dahil dito, labis siyang nagalit. Ngunit nang makita niyang buong magdamag na nagbabantay ang kanyang asawa sa ospital para kay Captain Daichon, nagbago ang kanyang saloobin. Nang malaman ni Yong-han na ang bagong inspektor ay ang taong pumilit sa kanya na bumaril ng isang tao noong siya'y kadete pa sa militar, siya ay lubos na nabigla. Ang traumang iyon ay hindi kailanman nawala sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Hindi rin makapaniwala si Inspector Dusyok kung gaano kabilis siyang umangat sa ranggo. Lahat iyon ay dahil lamang sa isang maliit na ginawa, ang pananakit kay Captain Daichon. Alam ni Dusyok na desperado si Yong-han na mahanap ang umatake sa kapitan. Kaya naman sinadya niyang banggitin ang insidente nang lapitan siya ni Yong-han. Pagkatapos nito, nagdaos si Yong-han ng isang lihim na pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan. Napagdesisyonan ng grupo na kausapin muna si Captain Jae-jok upang alamin ang sitwasyon, at sa kanila planuhin ang susunod na hakbang. Habang nakikipagpulong si Dusyok sa ilang opisyal sa Seoul, nakakalap naman ng mahalagang impormasyon ang Team 1 mula kay Captain Jae-jok. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Dalsik. Gayunpaman, marami pang dapat isaalang-alang sa investigasyon. Upang makuha ang suporta ng mga makapangyarihang tao, hindi nagdalawang isip si Dusyok na lumuhod at bumati sa mga anak ng matataas na opisyal sa sistemang pampulitika ng Korea. Samantala, mag-isa namang hinarap ni Yong-han si Dalsik. Isang kasamahan ang tumulong kay Nansil upang makaiwas sa sampal mula kay Investigator Kang. Dahil sa mariing iginiit ni Yong-han ang pag-aresto kay Dalsik, siya ay inihatid pabalik sa presinto. Hindi inaasahang binisita ni Dusyok si Captain Daichon sa ospital. Sa pagbisitang iyon, aksidenteng may narinig si Haiju na impormasyong makasasama sa kanyang asawa. Dahil dito, dinala niya si Captain Daichon sa presinto sa pag-asang matutulungan niya ang kanyang asawa. Bagamat hindi siya sigurado kung magiging epektibo ito, ginawa pa rin niya. Ikinagulat ng mga kakampi ni Dalsik ang pagdating ni Captain Daichon. Samantala, labis ang tuwa ng Team 1. Habang ipinapaliwanag ni Haiju sa lahat ang tungkol sa kanyang asawa at sa lihim na plano ni Captain Daichon, ang dalawa naman ay pribadong nag-uusap sa loob ng silid kasama sina Dalsik at Dusyok. Maliwanag na ang ebidensyang natagpuan nila ay sapat upang pabagsakin ang kasalukuyang posisyon ni Dalsik. Ngunit sinabi ni Captain Daichon na hindi niya ito gagawin. Nagpasya siyang sirain ang lahat ng ebidensya, ngunit may isa siyang kondisyon. Kailangang hayaan ang kabilang panig na gawin ng Team 1 ang anumang nais nila. Noong una, labis na nagalit si Yong-han sa naging desisyon ni Captain Daichon. Ngunit agad din siyang kumalma. May dahilan kung bakit ganoon ang naging pasya ni Captain Daichon.
Inisip niya ito hanggang sa makabalik siya sa silid ng kapitan sa ospital. Nang naroon na ang lahat, ipinaliwanag ni Captain Daichon ang tunay na dahilan kung bakit niya sinira ang ebidensya. Sigurado siyang hindi ganoon kasimple ang lahat, taliwas sa kanilang nakita kaninang umaga. Kahit anong pilit ni Do-Shok na kumbinsihin siya, pinilit pa rin siya ni Dalsik na manahimik at sundin ang mga utos. Habang papunta si Yonghan upang manalangin kasama ang kanyang asawa, nasalubong niya ang isang grupo ng mga taong nagtataboy sa isang babae. Bagamat sinubukan ng madre na pigilan sila, wala rin itong silbi. Hindi nakayanan ni Yonghan na basta na lamang manood, kaya humakbang siya pasulong upang tulungan ang babae. Ngunit agad itong tumakbo palayo nang hindi man lang nagsabi ng kahit isang salitang pasasalamat. Matapos ang pagdarasal, muling nagtabi sina Yonghan at ang kanyang asawa. Ibinahagi nila sa isa't isa ang kani-kanilang mga panalangin. Sinubukan ni Ho Jong na ipaliwanag ang pagkakaiba ng pagsusugal at pamumuhunan sa stocks, ngunit tumanggi pa rin ang kanyang mga kasamahan na unawain ito. Sa kanilang pag-uwi, natagpuan ni Yonghan at ng kanyang asawa ang isang eksena ng pagpatay sa kalsada. Ang biktima ay nahulog mula sa mataas na palapag at agad na namatay. Pagdating sa lugar, mabilis na nakilala ng team ang biktima, si Suho, isang empleyado ng isang kumpanya ng securities. Batay sa mga ebidensyang natagpuan sa lugar, agad nilang napagtanto na ito ay isang planadong pagpaslang. Gayunman, walang karanasan ang salarin at maraming pagkukulang ang plano. Isinaalang-alang nilang kumuha ng eksperto sa sulat kamay upang beripikahin ang sulat sa testamento, ngunit sa kasamaang palad ay nasabusan ang eksperto dahil sa isang opisyal na lakad. Dahil dito, mas hahaba pa ang investigasyon kaysa sa inaasahan. Matapos kunin ni Yonghan ang mga salaysay ng mga kakilala ng biktima, napansin niyang salungat-salungat ang kanilang mga testimonya. May tila itinatago si Suho. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kakukuha pa lamang ni Captain Daichon ng pinakamahusay na eksperto sa sulat kamay nang ipatawag ni Do-Shok siya at si Yonghan sa kanyang opisina. Lumabas na dati nang may utos si Do-Shok mula kay Dalsik na ang lahat ng kasong may kinalaman sa securities ay ililipat sa National Police Agency. Dahil malapit ng manganak ang asawa ng biktima at nag-iisa lamang ito, hiniling ni Yonghan sa kanyang asawa na alagaan muna siya. Natural na masayang pumayag si Haiju. Habang kumukuha ng salaysay mula sa isang lokal na residente, nakakalap sina Yonghan at Jongwon ng mahahalagang impormasyon. Samantala, si Songhun, na sumusunod sa utos ni Yonghan, ay naghanap ng kinaroroonan ng mga taong dating nagkaroon ng ketong. Nagkataon niyang natagpuan ang mga ito, nagtatago sila sa mga bunton ng dayami malapit sa fire exit ng bahay kung saan nahulog si Suho. Hindi sana balak magsalita ng batang babaeng may ketong tungkol sa kanyang nakita. Ngunit dahil tinulungan siya ni Yonghan na makatakas mula sa mga taong naroon, nagpasya siyang ibunyag ang kanyang nasaksihan. Hindi tulad ng mga tao sa labas ng komunidad, lubhang nagpakita ng malasakit ang mga kasamahan ni Yonghan sa mga may ketong. Dahil sa ipinakitang malasakit, labis silang naantig at nagpasalamat. Tiyak na mas marami ang alam ng mga taong nasa industriya kaysa sa karaniwang mamamayan. Upang mas maunawaan ang kumpanyang ito ng securities, hiniling ni Yonghan kay Yundong na tulungan siyang magsiyasat. Batay sa impormasyong ibinigay ni Yundong, nalaman ng buong team ang pangalang Sungtay. Siya ang nagtatag ng kumpanyang ito ng securities at ng dalawa pang kumpanya. Ang kanyang ginagawa ay manipulasyon ng stock market, ngunit upang magawa niya iyon, malinaw na hindi ordinaryong tao ang nasa likod niya. Tanging miyembro ng Central Intelligence Agency lamang ang maaaring magkaroon ng mahahalagang impormasyon tungkol sa bansa. Nalaman din ni Yonghan na tuwing Miyerkules, nakikipagkita si Gunsu sa presidente ng bangkong pinamumunuan ni Yundong. Kaya sinundan nila si Gunsu. Dumating ang team sa isang kasino. Doon, agad na nakakita si Yonghan ng isang taong may katangiang tumutugma sa paglalarawan ng batang babaeng may ketong. Gayunpaman, napagtanto niyang wala pa siyang sapat na ebidensya upang pilitin si Gunsu na umamin. Kaya't napilitan silang bumalik sa police station. Batay sa paglalarawan ng kanyang tauhan, mabilis na natukoy ni Captain Daichon na ang tinutukoy ay ang boss ng kasino sa hilagang bahagi ng Seoul. Ayon kay Yundong, malaki ang posibilidad na nais ni Gunsu na akitin ang taong ito upang magtrabaho para sa kanya. Naisip ni Nansil na maaaring may mahalagang detalye silang napalampas sa kaso. Kaya ibinahagi niya kay Yonghan ang kanyang mga natuklasan. Dahil sa impormasyong ito, natulungan niya si Yonghan na masagot ang isang mahirap na bahagi ng kaso. Naniniwala silang malapit na nilang mahuhuli ang tunay na salarin. Agad na sinalakay ni Yonghan at ng kanyang team ang kasino at inaresto ang 3 taong may kaugnayan sa pagkamatay ni Suho. Kaunti na lamang at mapapaamin na niya ang 3 ito sa kanilang mga krimen. Ngunit sa pinaka-importanting sandali, dumating si Do-Shok kasama ang mga tauhan mula sa National Police Agency upang ilipat ang mga suspek. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng kanyang mga tauhan, natuklasan din ni Captain Daichon na si Gunsu ay pamangkin ni Sangtay. Malaki ang posibilidad na sumusunod lamang siya sa mga utos ng kanyang tiyuhin. Dahil may makapangyarihang taong nagpoprotekta kay Gunsu, nagawa lamang ni Yonghan na panatilihin sa istasyon ang 2 pang natitirang kriminal. Kaya ang kaso ng pagpatay kay Suho ay hinawakan ayon sa batas. Sa panahong ito, matagumpay ring nanganak ang asawa ni Suho sa kanilang panganay. Espesyal na pumunta sina Yonghan at ang kanyang asawa sa kanilang bahay upang magbigay pugay. Samantala, ang mga taong may opisyal na proteksyon sa kaso ni Suho ay mabilis ding nakatakas. Ang taong direktang pumatay kay Suho ay nagbigti sa loob ng bilangguan. Labis na nag-alala si Haiju dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Upang aliwin siya, sinabi ni Yonghan na hindi iyon mahalaga sa kanya.
Ngunit sa totoo lang, labis siyang natatakot na baka hindi kayanin ng kanyang magiging anak ang buhay na puno ng kasamaan. Sa loob lamang ng isang gabi, 3 lalaking nasa gitnang edad ang inatake at ninakawan ng lahat ng kanilang mga gamit. Hahawakan sana ng Team 1 ang investigasyon nang dumating si Nansil upang magulat na isang babae sa edad na 30 ang pinaslang sa Hanshin. Wala nang ibang pagpipilian si Yonghan kundi hatiin ang team. Siya at si Ho Jong ang pupunta sa pinangyarihan ng krimen, habang sina Sang-sun at Jong-wan naman ang magsisiyasat sa kaso ng pagnanakaw. Batay sa pinangyarihan ng krimen at sa paunang resulta ng pagsusuri ng doktor, naniniwala si Ho Jong na malamang nakakilala ng pamilya ang salarin. Mula sa salaysay ni Mansu, ang anak ng biktima, nagkaroon si Yonghan ng pangkalahatang pag-unawa sa kalagayan ng pamilya. Namatay ang ama ni Mansu noong nakaraang taon, at ang kanyang ina ay mayroon ng bagong kasintahan. Habang natagpuan na nina Sang-sun at Jong-wan ang sandatang ginamit sa pagpatay, natuntun naman nina Yonghan at Ho Jong ang nobyo ng ina ni Mansu. Siya ang manager ng Chuntak Grilled Meat Restaurant. Bagamat pakiramdam ni Do-syok ay hindi kailangan ang pag-eskorta ng 20 pulis sa pamimili ng mga babae, wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Dalsik. Sa panahong iyon, natuklasan ni Captain Han ang 2 kargamento ng smuggled goods sa Jongnam Shopping Mall. Dahil dito, sinamantala ni Do-syok ang shopping trip ng mga babae upang lihim na magsiyasat at arestuhin ang mga kriminal. Samantala, kinausap ni Yonghan ang may-ari ng guest house kung saan pansamantalang naninirahan ang nobyo ng ina ni Mansu. Doon, nakakita siya ng isang puting kamiseta na may bahid ng dugo, pati na rin ng mga bakas ng sapatos na kapareho ng mga natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Agad niyang inutusan si Ho Jong na arestuhin si Jukyong. Pagkatapos nito, mag-isa siyang nagtungo sa bahay ni Mansu. Doon niya nalaman ang tungkol sa matinding pagtatalo na naganap sa pagitan ng ina ni Mansu at ng nobyo nito noong nakaraang linggo. Samantala, nagkataong nagkita sina Jong-wan at Sang-sun ng 3 miyembro ng Goshen Vanguard Team. Sa tulong nila, natukoy ang salarin sa 3 pagnanakaw na naganap noong nakaraang gabi. Inakala nilang tapos na ang kaso. Ngunit sa huling sandali, dumating ang kapitan ng Vanguard Team upang magbigay ng patotoo para sa kanyang tauhan. Dagdag pa rito, dumating rin ang roommate ni Jukyong upang magbigay ng testimonya. Dahil dito, walang napala ang Team 1 matapos ang isang buong araw ng pagsisikap. Sa paggunita sa mga pahayag ni Jukyong at Mansu, nagpasya si Yonghan na baguhin ang direksyon ng investigasyon at muling puntahan ang bahay ni Mansu. Doon, nasaksihan niya ang isang kakaibang tagpo. Bagamat nakasuot ng damit panluksa si Mansu, may bakas ng kasiyahan ang kanyang mukha. Ayon sa investigasyon ni Nansil, naroon din si Mansu sa lugar ng malunod ang kanyang ama. Dahil isang mahusay na manlalangoy ang ama ni Mansu, lubhang kahina-hinala ang pagkamatay nito sa pagkalunod. Habang sinasampal at binabalaan si Do-syok ng Deputy Police Chief dahil sa pagkakasangkot niya sa Jongnam Department Store, nakatanggap naman sina Sang-sun at Jong-wan ng balitang nagkamalay na ang ikatlong biktima ng pagnanakaw. Agad silang nagtungo roon. May malapit na kaibigan si Nansil mula pa noong middle school na si Jung-ja, na nagtatrabaho bilang factory worker sa isang lokal na lugar. Paminsan-minsan ay binibisita ni Nansil si Hong-ja. Ikinuwento ni Jung-ja na may isang manggagawa raw na biglang nawala noong unang bahagi ng buwan at labis siyang nag-aalala. Sinabi ni Nansil na siya ang bahalang magsiyasat upang mapanatag ang loob ng kanyang kaibigan. Nang suriin ni Nansil ang case file, nadiskubre niyang pabaya at irresponsabling isinara ng Team 2 ang kaso. Ayaw man ni Yonghan na pagdudahan ang anak ng biktima bilang salarin dahil sa kanyang matalas na obserbasyon at sa mga nakalap niyang ebidensya, hindi niya maiwasang isaalang-alang ang posibilidad na iyon. At sa pagkakataong ito, nang muling puntahan ni Ho Jong at Yonghan si Mansu, matagumpay nilang nabunyag ang kanyang mga krimen. Habang naghihintay ng tamang oras sina Sang-sun at Jong-wan, nakipagkita naman si Do-syok sa mga anak ng matataas na opisyal. Matapos bahagyang baguhin ang taktika, matagumpay na nahuli ni Sang-sun at Ho Jong ang mga magnanakaw. Bagamat malakas ang pagkakatama sa ulo ni Sang-sun dahil sa ginintuang mangkok, hindi siya nawalan ng malay. Walang sino man ang makapaniwala na ang 3 magnanakaw ay pawang 17 taong gulang pa lamang. Ginawa lamang nila ito upang maghiganti kay Sai-chul. Dahil hindi sila tinrato bilang tao, naunawaan at kinahabagan ni Sang-sun at Ho Jong ang kanilang kalagayan. Samantala, labis na nagalit sina Yonghan at Jong-wan dahil sa kawalan ng pagsisisi ni Mansu. Napakaluwag ng mga batas dito pagdating sa mga menor de edad na nagkasala, ngunit hindi nagtagal ang ngiti ni Mansu. Nakipagpulong si Yonghan sa isang guro mula sa paaralan ni Mansu at doon niya natuklasan na hindi na pala menor de edad si Mansu. Ang tunay niyang edad ay 1 taon na mas matanda kaysa sa nakatala sa household registration. Napaisip si Yonghan kung dapat pa ba niyang bigyan ng pagkakataon si Mansu. Kaya naman, nagkunwari silang nagbibiro ni Yonghan at Ho Jong habang inihahatid pa uwi si Mansu. Ngunit ang naging resulta ay lubhang ikinadismaya ni Yonghan. Wala ni katiting na pagsisisi si Mansu, lumuhod lamang siya at nagmakaawa dahil natatakot siyang barilin. Dahil dito, nagpasya si Yonghan na ipadala si Mansu sa isang reformatoryo kung saan mawawala na ang kanyang kalayaan. Hindi pa rin makapaniwala si Yonghan na pawang mga menor de edad ang salarin sa 2 kasong ito. Naparusahan ng nararapat si Mansu, ngunit ang 3 batang magnanakaw ay malinaw na naloko lamang ng gobyerno. Tinanong ni Ho Jong kung sino ang maghahanap ng hustisya para sa kanila. Malinaw ang naging sagot ni Yonghan, kung hindi kayang gawin ng gobyerno, gagawin ito ng Team 1. Agad na sinalakay ng grupo ang Vanguard Base. Itinutok ni Yonghan ang kanyang baril sa ulo ni Sai-chul at nagpaputok sa ibabaw ng kanyang ulo bilang babala. Iyon ang ginawa ni Yonghan at ng kanyang mga kasamahan upang iligtas ang mga batang nalinlang.
Samantala, kakarating pa lamang ni Dalsik sa police station nang siya ay arestuhin dahil sa paglabag sa Illegal Property Act at sa Special Crime Act. Hindi pa man humuhupa ang saya sa paglutas ng kaso, dumating ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Haiju at kasabay nito'y nalaman ni Yonghan na siya ay magiging ama na. Lubos ang kanyang tuwa at kaligayahan. Upang mahuli ang tumakas mula sa 4 Task Force na si Jinsu, nagbihis ng maganda ang Team 1 at dumalo sa party na pinuntahan nito. Marami ng babaeng naloko si Jinsu. Isa na rito si Sunhee. Matapos ibigay ni Yonghan ang sertipiko sa kanya, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Sunhee na mag-ingat sa mga estranghero, lalo na't kusa pa silang tumutulong sa kanya. Bagamat inimbitahan ni Sunhee ang buong grupo na maghapunan bilang pasasalamat, magalang itong tinanggihan ni Yonghan. Sa katunayan, ang salu-salo ay ang unang hakbang ng panunuhol. Sa panahong iyon, dinala ni Nansil ang kanyang kaibigan sa police station upang i-report ang pagkawala ng kanilang kasamahan. 2 linggo nang nawawala si Sunjung mula sa pabrika ng tela. Dahil alam niya ang kawalang interes ng Team 2 sa investigasyon, labis na nagalit si Yonghan. Hindi lang siya, ganito rin ang naramdaman ng lahat sa Team 1. Nang makita ni Team Leader Han ang tensyon sa mga mukha ng mga miyembro ng Team 1, nagpasya siyang ibigay sa kanila ang kaso. Bago nila tuluyang kunin ang kaso, nanumpa sina Yonghan at ang dalawa niyang kasamahan na sasapakin nila si Team Leader Han ng 3 beses kung may masamang mangyari sa babaeng manggagawa. Ayon kay Yang Jia, may 5 magaganda at mababait na babaeng manggagawa ang nawawala. Ang pagkakapareho nila ay lahat sila ay naglaho 1 o 2 araw matapos ang pulong sa simula ng buwan. Habang iniinteroga ni Yonghan ang manager ng kumpanya ng tela, napansin niya ang pasa sa mukha ng isang babaeng manggagawa na nagngangalang Boksun. Sinamantala niya ang sandaling abala ang manager sa kanyang mga kasamahan at nilapitan niya si Boksun upang magtanong. Ayon sa kanyang testimonya, ang manager ng pabrika ang siyang naglustay ng mga ari-arian. Isa rin siyang direktang tauhan ng kanyang nakatataas. Pinaghinalaan ni Boksun na sangkot ang manager at ang kanyang superior sa pagkawala ng mga magagandang babaeng manggagawa. Binalaan ng manager si Yonghan na huwag imbestigahan ang kanyang nakatataas. Ngunit hindi natakot si Yonghan sa autoridad, kaya dinala pa rin niya ang superior sa police station gaya ng nararapat. Nang matanggap ni Do-Shok ang balitang inaresto ng Team 1 ang bunsong anak ng grupong Kang-Hu, napagtanto niyang panahon na upang suklian ang utang na loob. Lumabas na ang mga inutil na anak ng matataas na opisyal ang tumulong kay Do-Shok na harapin si Dalse. Kapalit nito, kinailangan niyang tulungan silang ayusin ang mga problemang sila mismo ang lumikha. Yumuko si Do-Shok at tinanggal ang posas sa batang tagapagmana ng grupong Kang-Hu. Nang makita ito ng Team 1, naalala nila ang kwento ni Jung Jae 4 na taon na ang nakalipas. Walang pinagkaiba ang mga pangyayari noon at ngayon. Sa huli, ang mga may sala ay hindi pa rin mananagot sa kanilang mga krimen. Kakaalis pa lamang ng suspect sa police station nang makatanggap ang team ng balita na may natagpo ang bangkay ng babae na nakasuot ng uniforme ng pabrika ng tela sa bundok o Gyeong. Ang natagpo ang bangkay ay walang iba kundi si Sonjung. Isinalaysay ng lalaking nakakita sa bangkay ang buong proseso ng kanyang pagkakatuklas nito. Paulit-ulit na ipinapahayag ang kanyang pagkabigla. 15 araw na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang mga uwak na lumilipad sa kalangitan. Karaniwan, ang isang bangkay ay napupunit na ng mga mababangis na hayop, ngunit ang bangkay na ito ay buo pa. Itinuro ng doktor na nagsuri sa bangkay ang maraming palatandaan na ang biktima ay binugbog at sexual na inabuso. Ipinakita rin ng maraming ebidensya na pinahirapan muna ang dalaga hanggang mamatay bago itinapon sa bangin. Matapos ang forensic examination, natuklasan din na may malaking dami ng opyo ang itinurok sa katawan ng dalaga sa pamamagitan ng kanyang bra. Upang mahuli ang malupit na killer, inaresto ni Yonghan ang isang drug dealer bilang unang suspect. Tutulungan siya ni Captain Daichon na maghanap ng karagdagang impormasyon sa anti-drug squad. Sa pamamagitan ng background investigation, natuklasan din nila ang 3 malalapit na kaibigan ng killer. Malaki ang posibilidad na ang pagkamatay ni Sonjung ay kinasangkutan ng 4 na taong ito. Pagkatapos ng lahat, magkakaibigan sila. Walang pakialam si Yonghan kung sino ang kanilang mga ama o kung gaano kalakas ang kanilang impluensya. Iisa lamang ang mahalaga sa kanya, ang mahuli ang mga kriminal at papanagutin sila. Mula sa mga pag-uusap nila sa 4 na spoiled na binata, nakakuha sina Yonghan at ang kanyang mga kasamahan ng bagong impormasyon. Nang gabing iyon, matapos maglaro ng tennis ang mga binata, nagtungo sila sa Hongju Brothel upang uminom. Bukod dito, napag-alaman din na ang sugat sa leeg ni Junhui ay sanhi ni Sonjung. Upang makakuha ng mas matibay na ebidensya, nagtungo sina Yonghan at Sangsun sa Hongju Brothel upang magtanong. Bagamat alam ni Yonghan na wala siyang makukuhang direktang clue mula sa bod, sinadya pa rin niyang pumunta at magsabi ng ilang malabong salita. Halata ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ay nakita niya si Sanhee na magalang na nakikipag-usap kina Yonghan at Sangsun. Lumabas na ang 2 pulis ang tumulong sa kanyang mga empleyado na mabawi ang kanilang mga sertipiko. Biglang naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Habang nag-uusap ang mga miyembro ng Team 1 sa police station, biglang dumating ang ina at kapatid ni Sonjung. Bumigat ang buong atmosfera. Nang malaman ng ina ang pagkamatay ng kanyang anak, napahiyaw siya sa matinding sakit. Nang makita ito, pinagtibay ni Yonghan ang kanyang pangako na huhulihin ang salarin at igagawad ang hustisya para kay Sonjung. Samantala, patuloy pa ring nag-i-enjoy sa sports ang mga spoiled na binata. Dahil lamang hindi magaling magtennis ang isang empleyado, binugbog siya ng isa sa mga binata. Pagkatapos, binigyan niya ng pera ang lalaking empleyado upang manahimik tungkol sa insidente.
Sa tuwing ginagamit ng mga binatang ito ang pera upang takpan ang problema, unti-unti silang naging balisa ng may ilang pulis na nagsimulang makialam at magbigay ng presyon. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, nagpasya rin ang Bud na puntahan ang mga pulis ng Team 1. Sa bookstore ni Haiju, isinalaysay niya ang lahat ng alam niya tungkol sa 4 na masasamang binata. Ang una ay ang gwapo at nakasalaming binata na nagngangalang Hisong. Sa panlabas, siya ang mukhang pinakamabait sa 4. Ngunit sa totoo lang, siya ang pinakamapanlinlang sa kanila. Ang 3 pa, bagamat mas madaling pakisamahan kaysa kay Hisong, ay hindi rin inosente. Nasisiyahan sila sa mga kahalayang ginagawa ni Hisong sa mga babae. Sa tuwing pumupunta sila sa brothel, brutal nilang pinahihirapan ang mga empleyado roon. Gayunman, 4 o 5 buwan na ang nakalipas, bigla silang tumigil sa pagtawag sa mga staff. Habang sila ay nasa biyahe, biglang nabangga ng isang sasakyan sina Hisong at ang 3 niyang kaibigan. Dahil hindi nila naiwasan ang banggaan, 3 sa kanila ang malubhang nasugatan. Nagkataong dumaraan sina Yonghan at ang kanyang mga kasamahan at nasaksihan mismo ang aksidente. Ang 3 sugatan ay agad na dinala sa ospital. Sa pinangyarihan ng insidente, nakakita si Hojong ng isang kahon ng opyo. Ipinagpalagay ng team na malamang ay kay Jungjin iyon dahil siya lamang ang may bakas ng iniksyon sa kanyang braso. Pinaghinalaan ni Yonghan na si Hisong ang may kagagawan ng aksidente. May kakayahan siyang gawin iyon. Naalala ni Sangsun na si Jungjin lamang ang nakaligtas sa aksidente. Sinabi ng kutob ni Yonghan na may kakilakilabot na mangyayari kaya agad silang nagtungo ng kanyang mga kasamahan sa ospital. At tama nga ang kanyang hinala, naroon si Hisong. Pinanatili niya ang kanyang karaniwang inosenteng anyo, ngunit nang makita niya ang kahon ng opyo ni Jungjin, kusang umatras ang kanyang katawan. Halatang takot siya at pilit na tumatakas. Sa paggunita sa nangyari noong araw na iyon, hindi mapigilan ang panginginig ng mga kamay at paa ni Hisong. Gaya ng hinala ni Yonghan, si Hisong ang direktang pumatay kay Sunjong. Upang matiyak ang kaligtasan ni Jungjin, hanggang sa makakuha ng pag-amin ang team, nagtalaga si Yonghan ng isang tauhan upang manatili at magbantay sa kanya. Dahil sa matinding takot, nagtungo si Hisong sa istasyon ng pulis upang makipagkita kay Do-shok. Inakala ni Hisong na maaari pa rin niyang utusan si Do-shok gaya ng dati, ngunit lubos na nagbago ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, siya ang binalaan at tinakot. Upang mabilis na maisara ang kaso, kailangan ang isang taong isasakripisyo. Sinuhulan ni Dalsik ang isang desperadong lalaki upang umamin sa krimeng ginawa ni Hisong. Kasabay nito, itinanggi ng lalaki ang impormasyong may opyo sa sasakyan, at iginiit na ito ay mataas na uri lamang ng asin na nagkamaling natukoy ng pulisya. Mabilis na kumalat ang balitang ito upang linisin si Hisong sa hinala. Hindi na nakatiis pa, inutusan ni Captain Daichon ang kanyang mga tauhan na ituring si Do-shok bilang isang suspek at kasabwat ng mga spoiled na mayayamang kabataan. Nang makarating sa Team 1 ang balita na nagkamalay na si Jungjin, dumating si Hisong sa ospital. Hindi alam ni Yonghan kung paano siya makakalapit kay Jungjin dahil napalitan na ang mga gwardya ng mga tauhan ng ama ni Hisong. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Pagkaalis ng ina ni Jungjin sa ospital, inilantad ni Hisong ang kanyang kasuklam-suklam na pagkatao habang binubulong na nararapat lang mamatay si Jungjin. Upang iligaw ang atensyon ng mga gwardya, nagkunwari sina Sangsun at Ho bilang mga reporter at lumikha ng kaguluhan sa labas. Samantala, sinubukan ni Hisong na patayin si Jungjin gamit ang isang unan. Mabuti na lang, nagawa ni Yonghan na makapasok sa silid ng ospital sa pamamagitan ng bintana. Mabilis niyang inihatid si Hisong sa istasyon ng pulis. Matapos magsiyasat at matuklasang dumaranas ng malalaking problema sa gobyerno ang ama ni Hisong, nagtungo si Do-shok sa kanilang bahay at ginamit ang ebidensya ng mga kasalanan ng kanyang anak upang siya itakutin at i-blackmail. Kaagad matapos matanggap ang balita ng pag-aresto kay Hisong mula kay Captain Han, nagpadala si Do-shok ng mga tao upang kunin si Hisong. Bago umalis, binalaan ni Yonghan si Do-shok na nalalapit na ang kanyang pagbagsak kaya dapat siyang mag-ingat. Samantala, natanggap ni Colonel Jung ang balitang inaresto at ikinulong ang kanyang anak dahil sa tangkang pagpatay. Wala siyang ibang nagawa kundi tawagan si Do-shok. Bago sagutin ang tawag, pinag-isipan ni Do-shok ang mga pakinabang at kapinsalaan para sa kanyang sarili. Alinsunod sa utos ni Captain Daichon, nagtungo sina Yonghan at Sangsun sa ospital. Doon, napapayag nila ang ina ni Jungjin na pumayag na tumistigo ang kanyang anak sa kaso ng mga manggagawa sa pabrika ng tela. Bagamat naikwento na ni Jungjin ang lahat kina Yonghan at Sangsun, tumanggi siyang tumistigo sa korte. Ang pangunahing dahilan ay minsan na siyang nakaligtas sa kamatayan, kaya ayaw na niyang ilagay muli sa panganib ang kanyang buhay. Habang nalilito si Yonghan kung ano ang susunod na gagawin, nagdala si Nansil ng magandang balita sa team. Nahikayat niya ang 4 na natitirang nawawalang tao na makipagkita sa kanila sa bookstore ni Haiju. Bago umalis ang 4, ibinigay ni Haiju sa isa sa kanila ang isang liham na iniwan ng ina ni Sonjung. Hindi napigilan ng lahat ang pag-iyak matapos basahin ang liham. Matapos gawin ni Do-shok ang kanyang pinakamahusay na pagpili, tinawagan niya si Colonel Jung at nagtakda ng isang kondisyon. Kailangan magbigay ang kabilang panig ng donasyon na 100 milyong won upang makatakas. Kasabay nito, nangako si Do-shok na tutulungan niya ang kabilang panig na asikasuhin si Jungjin. Katatapos lamang ng tawag ni Colonel Jung kay Do-shok nang agad niyang tawagan ang isa pang tao. Ang alam lamang niya ay ang taong iyon ay nasa simbahan pagsapit ng alas 11 ng gabi. Tila may sarili siyang plano. Habang naghahanda si Yonghan na ihatid ang 4 na babae sa istasyon ng tren upang makauwi, hindi niya inaasahan ang balitang lahat ng 4 ay tutestigo sa korte.
Gayunman, labis din silang natatakot na patayin sila ng mga matataas na investigador upang takpan ang ebidensya. Natanggap nila ang banta sa sandaling dumating sila mula sa kanilang probinsya. Upang mapanatag ang loob ng 4 na babae, nangako si Yonghan na sisiguruhin niyang makukulong ang mga salarin at papanagutin sa kanilang mga krimen. Gusto ni Captain Daichon na tumawag si Hisung sa kanyang ina upang ipahayag ang kanyang pagsisisi, kaya sinadya niyang ipabantay kina Captain Han at Jishob si Hisung. Hindi inaasahan, wala ni katiting na pagsisisi o pagsisidlan ng konsensya si Hisung. Dahil dito, lalong naging malabo ang pagkakataon niyang makatawag. Pagkabalik lamang ni Captain Daichon sa kanyang mesa, natanggap niya ang balitang dinukot si Jungjin. Batid niyang walang oras na dapat sayangin, agad niyang tinawagan at ipinaalam ito kay Yonghan. Nang malaman ni Yonghan na dinala si Jungjin sa Jongnam Church at naroon din si Do-shok, mabilis na umalis ang kanyang team. Alas 11 na ng gabi ngunit hindi pa rin nagpapakita si Colonel Jung. Sa halip, 10 lalaking nakasuot ng itim na suit ang dumating. Alam ni Do-shok na sinusubukan ni Colonel Jung na pumatay upang burahin ang mga bakas, kaya hayagang pumatay sina Do-shok at Investigator Kang ng isang tao mismo sa loob ng simbahan. Dumating sa tamang oras sina Yonghan at ang kanyang team at ligtas na nailikas ang mga tao mula sa simbahan. Mabilis ding napasuko ang mga lalaking nakaitim na suit. Tiyak si Do-shok na hahabulin siya ni Yonghan, kaya kinuha niya bilang bihag ang isang buntis na babae mula sa simbahan. Ginamit ni Do-shok ang mga multong alaala ng nakaraan upang pilitin si Yonghan na palayain siya. Samantala, nakarating na rin si Sang-sun sa lugar kung saan nakakulong si Jungjin. Determinado siyang iligtas ang buhay ng saksi kaya humiling siya ng direktang komprontasyon kay Investigator Kang. Sa gitna ng laban, sa kasamaang palad ay tumama ang ulo ni Sang-sun sa isang kabinet na salamin, dahilan upang mahirapan siyang manatiling kalmado. Habang hindi alam ni Yonghan kung ano ang gagawin, nakita niya si Ho-jong sa likuran ni Do-shok, kaya nagkunwari si Yonghan na sumusunod sa mga utos ni Do-shok. Ngunit masyadong malakas si Do-shok kaya nahirapan si Ho-jong na mapabagsak siya. Bagamat nakawala ang babae mula sa kontrol ni Do-shok, si Yonghan naman ay nabaril sa balikat. Samantala, may nakatutok ding baril sa ulo ni Ho-jong. Pagdating nila sa pinto, nakita ng kanilang mga kasamahan si Sang-sun na nakaupo sa sahig. Nagngit-ngit sa galit si Jong-wan at hinarap si Investigator Kang. Nang makita niyang sugatan ang kanyang mga kasamahan, tuluyang nag-alab ang galit ni Sang-sun. Ang palayaw na Mad Dog ay tunay na bagay sa kanya sa sandaling iyon. Sa takot na tuluyang mabaril at mapatay si Ho-jong, ginamit ni Yonghan ang lahat ng kanyang lakas upang pabagsakin si Do-shok. Sa wakas, nagawa niyang talunin ito. Gaya ng inaasahan ni Yonghan, lahat ng sangkot sa pagpatay kay Sonjung ay tumanggap ng nararapat na parusa. Gayunman, hindi pa rin siya tunay na masaya. Dahil hindi pa napaparusahan ng batas si Colonel Jung, bumili si Yonghan ng maraming bagay para sa kanyang anak at dinala ang mga iyon sa tindahan ng aklat. Nang makita ni Haiju na pinababayaan ni Yonghan ang kanyang sarili, isinuot niya sa kanya ang bagong biling kamiseta. Sa kanyang mahusay na paraan ng pag-aliw, matagumpay niyang napataas muli ang fighting spirit ni Yonghan. Matapos ang insidente sa Jongnam Church, tinawag ng lahat sa presinto si Yonghan na Demon Hunting Angel. Kahit biro lamang iyon, tunay namang inilalarawan ng palayaw na ito ang kanyang pagkatao. Walang kriminal ang nakakatakas sa parusa kapag si Yonghan ang humawak ng kaso. 2 tagapahid ng sapatos ang nakulong dahil sa pakikipag-away sa isang kasamahan. Tumingala sila kay Yonghan bilang huwaran upang maging mabubuting tao. Upang mas madali silang kumita ng ikabubuhay, binigyan sila ni Yonghan ng espesyal na pagkakataong magtrabaho sa presinto. Babayaran sila ng malaki araw-araw kapalit ng pagtulong sa pagpapakintab ng sapatos. Pagkatapos nito, dumating ang napakagandang balita para sa Team 1. Si Captain Daichon ay na-promote bilang Deputy National Police Chief. Kaagad matapos ang kanyang promosyon, itinalaga niya si Yonghan bilang bagong team leader. Nagplano ang team na ipagdiwang ang 2 masasayang pangyayaring ito. Ngunit ang balita tungkol sa pagnanakaw sa Gojo Jewelry Store ay napilitan silang ipagpaliban ang kanilang selebrasyon. Para sa kanila, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa mahuli ang mga kriminal. Balik sa realidad. Bagamat matanda na si Yonghan, hindi kailanman nabawasan ang respeto ng mga tao sa kanya. Palagi nilang inaalala ang kanyang mabubuting gawa at itinuturing siyang isang mahusay na huwaran. Sa kalagitnaan ng pagkain, nalaman ni Yonghan na sa wakas ay nahuli ng kanyang apo ang serial killer. Gayunman, hindi siya nagbigay ng papuri dahil naniniwala siyang ginagawa lamang ni Junsho ang tungkulin ng isang pulis. Sa kabila ng paggamit ng tungkod at hirap sa paggalaw, maaga pa rin siyang pumunta sa libingan ng kanyang mga dating kasamahan. Matagal siyang nakipag-usap sa kanila hanggang sa hindi niya namalayang siya ay nakatulog. Pagkagising niya, napagtanto niyang lubog na ang araw, kaya't nagpaalam na lamang siya sa kanyang mga kasamahan at umalis. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.